ang kandidato at sa ating average question, pag-uusapan na po natin ang plataforma na inihahain po ng ating kandidatong si Brother Eddie Villanueva. At bilang unang katanungan, bilang aplikante sa pagkapangulo, paano mo ibebenta yung inyong pong plataforma? Ang plataforma namin ay nakabatay sa tinatawag na credo, Diyos at Bayan, pagmamahal sa Diyos at Bayan. Ibig sabihin, binibigyan din namin ang tinatawag na righteous leadership. At meron kaming 7 E's, yung blueprint ng Bangon Pilipinas. The first E, eradicate bad governance and corruption. Second, energize the economy. Third, elevate the living standards of the people. And then, empower the people, emancipate the people, educate the people. Last but not least, sa 7 E's, yung tinatawag namin establish peace and order in the land. Kung mapapansin natin yung blood, yung substance and blood nitong 7 E's nito, it can answer the domestic and international problems of the people. Okay, magbibigay kami ng 10 issue po, Brother Eddie. Pakisabi po kung ano yung mga konkretong programa ng inyo pong ihahain sa amin. Edukasyon, paano po? Sa education ay aming re-reviewin ang curriculum at saka ang mga textbooks na napasok ng corruption. At bibigyan namin ng diin yung accessibility ng education sa mga mahihirap. We will see to it na every province has a state college or university with modern libraries. Sa healthcare po, kalusugan. Yan din ang aming we will see to it na bawat probinsya mayroong tertiary hospital at plano namin i-modernize ang Philippine General Hospital na ito ay maging competitive sa Makati Medical Center, Centro, para kahit mahihirap, meron karapatang makatikim ng world-class medical treatment. At of course, yung medical insurance. Corruption po. Aming implement yung tinatawag na genuine transparency and accountability policy na magsisimula mismo sa Office of the President. Natuklasan namin na ang corruption ay binubuo ng dalawang aspeto, wholesale and retail. Yung wholesale, 80% of the corruption ay doon nagagaling mismo sa Office of the President, yung 20% doon sa rank and file. Na kapag nakita ng Sambayan ng Pilipino na resolve namin itong tungkol sa wholesale corruption, matapos namin i-elevate ang economic security ng lahat ng nasa gobyerno, bibigyan namin ng ngipin at pangil ang batas, walang sacred cows, at talagang i-overhaul natin ang Ombudsman, ang Commission Audit, and Department of Justice. Okay. Yung pong kalikasan. Kalikasan, we will implement to the fullest all existing laws for the protection of our environment, katulad ng Air Clean Act, Water Clean Act, itong Solid Management Waste Act, itong bagong batas ngayon, itong Climate Change 2009 Act. So, lahat ng yan ay implement absolutely. Kaya, Yung pera po, foreign debt. foreign debt, kami, ang strategy namin dito, matapos namin itayo ang isang government with moral ascendancy and encouraging the Filipino people to pay the right taxes. At the same time, we can negotiate for debt relief. Follow up po, taxes at pork barrel. Una sa taxes, we will emphasize progressive taxation. At kapag nakabawi na ang ating economy, na-implement na namin yung economic centerpiece namin, yung small, medium enterprises, massively, after establishing the strategic economic growth centers all over the Philippines. Yung baka ma-review namin, pag according to the statistics, pwede nang alisin yung IVAT. Kasi karagdagang burden yun no? Pwedeng mangyari yun. At tungkol dun sa pork barrel, magkakaroon kami ng bantay pork barrel programa. Yung pong unemployment o kawalan ng trabaho. Yun nga, magkakaroon, ibubuhos namin ang malaking bulk ng perang matitipid natin sa corruption sa tinatawag na modernization ng indigenous agriculture. At kasama na rin dyan yung aming entrepreneurial high school program. Ibibuild namin yung partnership ng local governments at saka ng communities at saka ng mga teachers para sa entrepreneurial training center. Nang sa ganoon ay magkaroon ng yung engine of economy sa mga probinsya
ay bumilis.